Mga hindi dapat gawin sa sarili para ma-achieve ang self-love. Una, huwag magsalita ng masama sa sarili. Mahalaga na panatilihin mo ang standards kaya't iwasan na magsalita ka ng masama tungkol sa iyong sarili. Kahit verbally pa yan o sa isip mo lang, huwag na huwag mong gawin ito. Ang dahilan ay, ang lahat ng mga sinasabi mo sa sarili mo ay nagiging identity mo. Sa mindset nagsisimula ang lahat. Kapag sinabi mong pangit ka, papangit ka talaga, kasi makikita ng mga tao na mababa ang self-confidence mo, at hindi nakakaganda yon. Pero kapag sinabi mong maganda ka, magaling ka, matalino ka, magre-reflect yan sa sarili mo, at mapapansin yan ng mga tao sa paligid mo. Yung utak kasi ng tao, minsan hindi alam ang pagkakaiba ng tunay at hindi. Kaya hindi ito aware na hindi mo naman pala sinasadya ang mga sinasabi mo, kaya nagiging habit na siya at nagre-reflect siya sa actions mo. Pangalawa, never welcome disrespectful treatment and behavior. Isa ito sa pinakamahalagang tandaan kung nasa self-love era ka ngayon. Wag na wag mong hahayaan na insultuhin o maliitin ka ulit. Kahit yung mga taong mahal mo, hindi ka nirerespeto, wag mong i-tolerate. Distance yourself, dahil nagpapakita yan na nirerespeto mo ang iyong sarili, at sign na din siya ng self-care. Go cold. Kawalan ba ang mga taong hindi marunong rumspeto, at hindi ka kayang tretuhin ng tama? Laging mong tatandaan na unahin mo ang sarili mo. Walang masama sa pagiging selfish, kung kapalit lang naman nito ay ang peace of mind at kapayapaan sa buhay. Kung may magkamali ulit sa'yo, alam mo na ang gagawin. Dumistansya at maging cold. They are not worthy of your energy. Pangatlo, huwag maghangad ng validation sa iba. Isang malaking pagkakamali na nagawa ko sa past relationship ko, ay ang paghahanap ng validation sa kanya. Marami kasi akong insecurities, at hindi ko pa alam kung paano ibigay sa sarili yung validation na yan. Kaya naabuso ako at hindi tinrato ng tama dahil dito. Dahil napanood mo ang videong ito, panahon na para mas tuunan mo ng pansin ang sarili, at kilalanin mo ng mabuti. Walang maitutulong ang paghangad mo ng validation sa iba. Kapag iniwan ka niyan, masisira ka, kasi siya lang yung nakapagbibigay nun sa'yo. Pero kapag secured ka, at alam mo ang worth mo as a person, kahit iwan at talikuran ka man, hindi ka manghihinayang, kasi alam mo yung value mo at alam mo mismo sa sarili mo, kung ano yung mas deserve mo. Pang-apat at pinakahuli, huwag isipin na ang value mo ay sa kung ano ang pisikal mong pagkatao. Alam ko na marami ang hindi sasang-ayon dito, dahil para sa inyo, maganda lang ang mas pinapansin at mas binibigyan ng atensyon. Nakakakita ka na ba ng tao na hindi naman siya kagwapuhan at kagandahan, pero attractive tignan? Nakakakita ka na ba ng babae na kahit hindi siya kagandahan, ay ligawin? Na ikaw nang maganda kaysa sa kanya, ay walang pumapansin. Minsan kasi, nasa behavior at attitude yan. Baka marunong siyang makisama, mabait siya, may sense of humor, may respeto, at disiplina sa sarili. Sa totoo lang, wala naman talagang pangit kung marunong ka lang mag-ayos. Nasa mindset yan, palagi mo dapat isipin na maganda ka, dahil makikita yan ng tao at ma-feel nila ang ganyang energy. Change your lifestyle, the way you dress, yung hairstyle mo, hanapin mo yung makeup na bagay sa'yo at mag-workout ka. Huwag mong isipin na ang value mo as a person, ay nasa pisikal na pagkatao mo. Try to explore and know yourself more. Identify your strengths. Meron kang katangian na kaibig-ibig, at yun ang magbibigay ng pagpapahalaga sa'yo. Meron ba kayong reaksyon at komento sa videong ito? Let me know your thoughts. Feel free to comment below. See you on my next video.